If you're looking for a powerful AI code editor but don't want to spend on expensive subscription, this video is for you. So hello guys, so for today's video, share ko sa inyo kung ano yung magandang free AI editor for programming. Meron akong tatlong AI code editors na makakatulong sa inyo for especially sa usage ng AI. Sobrang dali maubos ng mga usage ngayon, and some of the good AI like Claude, Codex, magbabayad pa tayo ng 1,000. In this video, hindi ito sponsored. Gusto ko lang i-share sa inyo since I am using these 3 AI for free. Almost 1 year ko na din ginagamit tong tatlong to. I'm going to give a review. All of this AI is free lang, wala kayong ilalabas na pera. And before we start guys, please subscribe to our YouTube channel. Subscribe kayo dyan, follow, comment nyo kung meron pa kayong ibang mga AI na free na maganda yung quality ng code, good yung usage, sobrang taas ng usage, matagal maubos yung usage. Comment nyo sa baba. Let's get started. First, AI code editor. The number 3 is yung Tray. So itong si Tray, isa siyang IDE AI code editor. So if you're using GitHub Copilot, Visual Studio, similar lang sila dito. But dito sa Tray is nag-o-offer sila ng free AI. So ang gagawin nyo lang is magpa-prompt kayo dito and then i-code nyo na dito. So para lang siyang GitHub Copilot. Ang nakaganda dito sa Tray guys is free lang siya, and then mataas yung usage limit ng AI nila. It takes me almost 2 hours. Nagtagal yung prompt ko dito guys. Nagtagal ako dito sa Tray. But dito sa Tray is yung AI niya is hindi siya gaano quality since we are in the free account. So most likely yan yung reason. Nag-hallucinate siya, para siyang paulit-ulit na nagta-type, naglo-looping siya guys. In the end, wala siyang nagawa, naubos yung usage. If gusto niyo yung mga basic lang na mga tasks, pwede to si Tray. Meron din siya ditong switch to solo mode. Presyo ng Tray ngayon is nasa $10. So, if magsa-subscribe kayo sa kanilang plan is yun yung prices niya, $10. I will rate Tray as 6/10 since yun nga may mga limitations siya sa pagko-code, quality ng code, and yung usage limit niya, yun, 10/10 tayo doon dahil nasa free tayo and then matagal siya maubos. For the next code editor, free AI, it's Anti-Gravity. Top 2 siya para sa akin since itong Anti-Gravity, ito yung first ever AI code editor na ginamit ko. And then, Anti-Gravity is from Google. Meron silang mga data na wala sa iba since alam nyo naman yung Google is one of the best. Si Anti-Gravity guys, nag-offer ng, meron silang Gemini, Claude, GPT din, meron din sila. Yung Flash nila na model is sobrang good ng pagko-code niya, pagpa-planning. If i-rate natin yung model ng Gemini 3.5 Flash, is nasa 8/10. Yung pag-generate niya ng code and pagko-code niya, ganda, and yung errors na magiget nyo is less lang, and almost wala talagang errors after mag-plan nyo ng system nyo. And then yung planning nila guys na feature is sobrang ganda din. Meron silang planning and fast. Sa Claude Opus, ito yung nakaganda dito sa Anti-Gravity dahil nag-o-offer sila ng Claude Opus 4.6. Alam nyo naman yung Opus na model is one of the quality, and sobrang mahal nito guys if pupunta kayo sa Claude Code na website. Ang nakapangit lang dito sa Anti-Gravity using Claude Opus is sobrang dali niya maubos yung usage limit. 3 to 10 prompts lang, ubos na agad yung Claude Opus nyo. Sulitin nyo yung pagpa-prompt nyo dito pag gagamit kayo ng Claude Opus. And then yung good side naman dito is yung mga planning and solving the problem is sobrang quality naman. Pero minsan talaga is hindi niya natatapos yung plan and then nauubos na yung usage limit niya. So what I do for Anti-Gravity is I use Claude Opus for planning the feature, and then I use Gemini 3.5 Flash High for executing the plan. So si Gemini 3.5 Flash yung magko-code na plinan ni Claude Opus. Another downside ng Anti-Gravity is yung versions niya. I've been using this for almost 1 year na din. And then, yung one of something naka-down niya talaga is yung every update nila is
may maraming errors. As you can see, this anti-gravity version is old na. Yung ginagamit ko dito is 1.19.6, which is like months ago version na ito. Kasi yung mga latest version nila is nag-error or hindi nag-code, daming server error dito, hindi na proceed yung prompt, kaya pumunta tayo sa old version, and luckily this version is working fine. I don't have any kind of errors in this version. Anyways guys, I've been using anti-gravity. The quality of the code and the planning, since meron silang Claude Opus, that is one of free na pwede natin makuha dito sa anti-gravity. The top 1 AI code editor or free na AI na ginagamit ko guys is OpenCode. I know some one of you will ask if OpenCode, why OpenCode? Some of the users use OpenCode for free na mga local models. In this case, no need natin mag-download ng mga local models and then magbe-base siya sa ating PC guys, no, which is super hirap kasi some of the users or people don't have good specs ng PC. So, in this case, hindi tayo magda-download ng mga models dyan. Gagamitin lang natin yung OpenCode, and then meron na silang mga free dito which is DeepSeek V4 Flash free. So, one thing nakaganda dito sa OpenCode na DeepSeek, hindi ko na to di-download yung DeepSeek na model guys ha. Built-in na siya sa OpenCode. After nyo ma-download yung OpenCode, meron na tong DeepSeek V4 Flash free. Yung DeepSeek guys, I've been using it in production, and then yung quality ng pagpa-plan niya is sobrang ganda. As you can see dito guys, no, meron tayong isang ginawa sa isang production web app natin. As you can see dito, yung DeepSeek is gumagawa din siya ng architecture. So dito nyo makikita yung mga part ng system nyo, kung paano yung flow niya. So I believe Gemini, I think gumagawa siya ng ganito, pero if basic lang yung prompt mo, hindi mo i-specify, hindi siya gagawa ng ganito guys. Unlike dito sa DeepSeek, gagawa siya ng flow kung paano niya gawin yung prompt na gusto mo, yung feature na gusto mo. And then I believe sa Claude Opus ko lang din to na experience na yung Claude Opus is gumagawa din na ganitong kind of result sa pagbibigay ng prompt, especially planning the feature. Yung code na generate ni DeepSeek, I rate it 10 out of 10 as of the moment dahil yung code niya sobrang quality guys, sobrang bilis niya mag-prompt, mag-create ng plan, and then yung usage limit ng DeepSeek V4 Flash sobrang haba guys. Siguro mga 5 hours na ako nagpa-prompt, hindi pa rin nauubos yung usage limit ko. I don't know if may limit ba yung pagpa-prompt dito sa DeepSeek V4 ni OpenCode dahil hindi talaga nauubos yung usage limit ko dito. So I believe this is one of good ngayon kay OpenCode dahil nag-offer sila ng ganito, and no need na natin to i-relate sa ating or mag-base pa tayo sa ating PC if maganda ba yung specs guys, no, hindi na tayo gumagawa noon dahil si OpenCode meron na silang ganito, and no need API na to guys, direct na talaga after mo ma-download si OpenCode meron na siyang ganito. Wala na akong ginawa kundi i-download lang siya. Yung rate ko dito, if matatry mo talaga to, is 10 out of 10. Hindi tayo sponsor dito kay OpenCode or kay DeepSeek guys, no, dahil nag-share lang talaga tayo dito and gusto ko mag-explore dito sa AI. I think that's it for today. Ayun lang guys, so I hope you learned something in this video, and if this video nakatulong sa inyo, please consider like, share, comment sa baba. If you have any question, suggestion, correction, comment nyo lang sa baba, and then don't forget to click subscribe notification bell para palagi kayong updated sa upcoming videos natin guys. So ayun, papis.